Ang ating ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-12 araw ng Pebrero, ay nagmula kay San Marcos. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa?" tanong ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangulunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay nagmula kay Brother Celton Sindo, for external use only. Noong unang pagsama namin sa Sowers Holy Land Pilgrimage taong 2014, doon ko napakinggan ang tungkol sa kosher foods ng mga Hudyo. Ibig sabihin ng salitang kosher ay pagkaing angkop na kainin ng isang Hudyo. Masasabing ang mga Hudyo ang pinaka-conscious pagdating sa usapin ng kasalanan, kung paano sila iiwas sa pagkakasala, kung gaano sila nagiging karumi sa harap ng kanilang Diyos, at kung gaano sila kailangang malinis mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya naman, lubhang metikuloso sila sa mga pwede o di pwedeng kainin. Sa Ebanghelyo, tahasang tinuran ni Jesus na walang anumang bagay na pumapasok sa isang tao mula sa labas na makapagpaparumi sa kanya. Pagpapahiwatig ito na sa ilalim ng bagong tipan, ang seremonyal na kalinisan patungkol sa pagkain ay nagwawakas na at ang lahat ng pagkain ay idedeklarang kosher. Ang mga lider relihiyon ng pamayan ng Hudyo ay labis na nag-aalala sa pag-iwas sa ritual ng karumihan habang ang karamihay namihasa na sa pawang paimbabaw na kabanalang lamang. Ngunit wag nawa tayong karakaraka sa paghusga sa kanila. Maaari kasing hindi nga tayo nagmumura, ngunit wagas naman kung manira ng kapwa. Hindi nga tayo naghahalay ngunit bastos namang tunay. Hindi nga tayo pumapatay ngunit kung maaari lang makapanakit ang ating mga mata. Marami na sana ang bumulogta. Ang ating mga puso naway maisuko nating lubos sa Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Ama, palagian nawa naming suriin ang laman ng puso namin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.